Bago natin, basahin ang akdang Isang Di Panglangit ni Amado V. Hernandez, kilalanin muna natin ang manunulat. Si Amado V. Hernandez ay isang kilalang makata, nobelista, mandudula, makabayan at lider manggagawa. Kinilala rin siya bilang pambansang alagad ng sining para sa panitikan. Marami po sa kanyang mga akda ang tumatalakay sa kalayaan, paggawa, paggawa o mga manggagawa, kawalang katarungan, pakikibaka at pagmamahal sa bayan. Ngayon, maaaring itanong ninyo bakit nakulong si Amado V. Hernandez at ang pamagat ng kanyang akda ay Isang Dipang Langit. Si Hernandez po ay isang aktibong lider ng manggagawa. Nakilahok siya sa mga kilusang nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa o ng mga magsasaka. Dahil sa kanyang mga gawaing pampolitika at pagkakaugnay sa kilusang paggawa, siya ay inaresto at nakulong. Mahalagang tandaan ito dahil ang Isang Dipang Langit ay iniuugnay sa kanyang karanasan sa loob ng bilangguan. Kaya napakatindi at makatotohanan po ang paglalarawan niya sa buhay ng isang bilanggo. Ngayon naman, susuriin natin ang tula na may pamagat na Isang Dipang Langit. Habang binabasa po natin ito, huwag muna kayong mag-focus lamang sa mga mahirap na salita. Alam ko naman na simpleng salita lang o mahirap na nahihirapan na po tayo. Malalaman lamang natin sa pagtitingin ng mga dictionary o kaya naman pag-search. No, ang gagawin po ninyo, isipin ninyo ang mga larawan o sitwasyong nabubuo sa inyong isip habang binabasa ang tula. Ang persona sa tula ay isang bilanggo na pisikal na nakakulong at pinagkaitan ng kalayaan. Sa kabila nito, hindi niya hinayaang makulong ang kanyang una, isip, pangalawa, paninindigan, pangatlo, pag-asa, at panghuli, mithiin. No? Tanungin natin ang sarili kapag tinutukoy natin ang persona sa tula. Ano ang nararamdaman ng nagsasalita sa tula? Ano ang kanyang nakikita? Ano ang nawawala sa kanya? At ano ang mga bagay na patuloy niyang pinanghahawakan? Gaya ni Amado V. Hernandez, hindi siya nakulong o hindi nakulong ang kanyang kaisipang diwa. Bagkus, nagkaroon pa siya ng pag-asa, ng paninindigan at mithiin. Dumako naman tayo sa kalagayan ng persona. Di ba nga nabanggit ko na ang persona ay isang bilanggo. Pisikal siyang nakakulong at pinagkaitan po ng kalayaan. Napapaligiran siya ng mga bato at bakal dahil nga kulong siya wall by wall. Binabantayan siya ng mga tanod, ng mga pulis at malayo siya sa mundo sa labas. Nakikita rin niya ang paghihirap ng ibang bilanggo pero mapapansin natin na kahit nakakulong ang kanyang katawan, hindi niya hinayaang makulong ang kanyang isip, paninindigan, pag-asa at mithiin. Ano ba ang ibig sabihin ng Isang Dipang Langit? Sa literal na kahulugan, ito po ang maliit na bahagi ng langit na nakikita ng persona mula sa kanyang munting dungawan dun sa bintana. Pero sa mas malalim na kahulugan, ang langit po ay maaaring sumasagisag sa kalayaan, pag-asa, mundo sa labas, mga pangarap, at posibilidad ng paglaya. Kahit napakaliit lamang ng bahagi ng langit na kanyang nakikita o ng mismong bintana, sapat ito upang ipaalala sa kanya na may mundo sa labas ng bilangguan. Kaya nagkakaroon po siya ng pag-asa. Ano naman ang tono ng tula? Pansinin natin ngayon ang pagbabago ng tono. Sa unang bahagi po ng tula, nangingibabaw ang lungkot, sakit, pangamba, galit, kawalan ng kalayaan. Dahil nga sa paglalaban sa karapatan ng persona, siya po ay nakulong at nabilanggo sa kulungan. Sa hulihan naman, mababasa natin na nagbabago ang tono ng tula tungo sa tapang, pag-asa, paninindigan, determinasyon at pagtatagumpay. Ibig sabihin, hindi nananatiling malungkot ang tula. May pagbabago mula sa paghihirap patungo sa paglaban at pag-asa. Ano naman ang tema ng tula? Ang pangunahing tema ng tula ay kalayaan at pakikibaka laban sa pang-aapi. Saan specifically? Sa mga pang-aapi sa mga manggagawa. Ipinapakita nito na maaaring ikulong ang katawan na si Amado V. Hernandez pero hindi ganun kadaling ikulong ang isip at paninindigan. Ipinapakita rin na ang pang-aapi ay hindi panghabang buhay at may pag-asang darating ang katarungan. Dumako naman tayo sa persona ng tula. Kung ilalarawan natin ang persona, masasabi natin na siya ay matapang, mapanindigan, matiisin, makatarungan at puno ng pag-asa. Nakakaranas siya ng matinding paghihirap, pero hindi siya sumusuko. Sana ganito tayo, no? Nakakaranas tayo ng matinding paghihirap, pero wala sa isip natin ang sumuko. Naniniwala siya na darating ang araw na matatapos ang paniniil at makakamit din niya ang kalayaan.
Dumako naman tayo sa mga simbolo sa tula. Tutukuyin natin ang mahalagang simbolo, halimbawa ng bilangguan. Ang simbolo po ng bilangguan ay ang pang-aapi at kawalan ng kalayaan. Ang kadena naman ay pagkakagapos at paghihirap. Ang munting dungawan ay maaaring kumatawan sa limitadong kalayaan o liwanag. At ang isang dipang langit ay pag-asa at inaasam na kalayaan. Ang gintong araw naman ay simbolo ng tagumpay at bagong simula, samantalang ang dilim ay maaaring kumatawan sa kalungkutan at kawalang katarungan. Narito pa ang ilang mga simbolo. Pansinin natin ang pahayag na mapiit ay tanda ng hindi pagsuko. Anong ibig sabihin nun? Kapag nakakulong ka, maaari nating isipin na talo na ang isang tao dahil nakapiit ka. Pero para sa persona o sa nagsasalita sa isang tula, ang pagkakakulong niya raw ay patunay na hindi niya isinuko ang kanyang paninindigan. Maaari siyang ikulong dahil lumaban siya, ngunit hindi nangangahulugang sumuko siya. Pangalawa naman, ang tao at bathala ay di natutulog. Ipinapakita ang paniniwala ng persona na hindi mawawala ang katarungan at pag-asa dahil ang Diyos daw ay hindi natutulog. Nakikita niya lahat ng mga nangyayari sa mga tao. Habang hindi agad dumating ang pagbabago, naniniwala siyang may mga taong patuloy na lalaban at may Diyos na nakakaalam sa mga nangyayaring kawalang katarungan. Kaya nananatiling buhay ang kanyang pag-asa. At panghuli naman, habang may Bastilyay, may bayang gaganti. Anong simbolo nun? Mapaniil na makapangyarihan at pagkakabilanggo. Ang mensahe po ng linya ay hanggat may umiiral na pang-aapi, mayroon din pong mga taong lalaban. Hindi ibig sabihin na gaganti, ito po yung maghihiganti lamang. Mas malawak itong tumutukoy sa pagtutol at pakikibaka laban sa kawalang katarungan. Ibuod naman natin ang kultural na elemento. Sa simbolo, meron po tayong makikitang bilangguan, kadena, langit, araw, bastilya. At samantalang sa wika po, gumamit ang Makata na si Amado V. Hernandez ng matatalinhagang Filipino o salita at masisidhing paglalarawan. Sa norm naman, makikita natin ang realidad ng pagkakaroon ng mga bilanggong politikal at pagsupil sa mga lumalaban sa kapangyarihan. At sa pagpapahalaga po, nangingibabaw ang kalayaan, katarungan, pag-asa, katapangan at paninindigan. At sa archetype naman, makikita ang larawan ng bayaning patuloy na lumalaban sa mapaniil na kapangyarihan. Paghambingin naman natin ang salitang pisikal na kalayaan versus kalayaan ng diwa. Pag-ibahin natin ang dalawang uri ng kalayaan. Ang pisikal na kalayaan po, ito yung malaya ang katawan. Nakakakilos ka, nakakalabas, at walang pisikal na pumipigil sa iyo. Samantala, ang kalayaan ng diwa po, ito yung kakayahang malaya kang mag-isip, malaya kang manindigan, umasa, at hindi magpasupil sa takot. Sa tula, wala ang persona ng pisikal na kalayaan, pero meron po siyang kalayaan ng diwa. Kaya ang mensahe po o pinakamensahe ng isang dipang langit, maaaring ikulong ang katawan, ngunit hindi natin madaling ikulong ang isip, paninindigan, pag-asa at mithiin. Ipinapakita ng tula na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang makalabas o makagalaw. Nasusukat din po ito sa kakayahan nating manatiling matatag at manindigan sa tama. Kaya kung alam mong tama ang ginagawa mo, walang masamang gawin po ito. Kaya masasabi nating malaya pa rin ang taong may malayang diwa kahit siya ay bilanggo. Ayan, alam ko naman na sinuri na natin ang tula na isang dipang langit, ngunit gusto kong basahin ninyo itong muli at suriin. Sagutan po ang mga sumusunod na ito at ipasa sa akin sa susunod na pagkikita. Una, sino ang persona sa tula? Ano ang kalagayan niya? Ano ang pangunahing tono ng tula? Paano nagbago ang tono mula simula hanggang wakas? Ano ang pangunahing tema? Ano ang sinisimbolo ng isang dipang langit? Bakit mahalaga ang gintong araw sa hulihan ng tula? At ano ang pagpapahalaga ang nangibabaw sa akda? Ang pagpapasa po na ito ay sa susunod na pagkikita at isusulat niyo po ito sa one whole sheet of paper.